Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Nika at Bagyong Ophel na naging isa ng tropical storm at nakapasok na rin sa ating Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang detalye at ang pinaka-latest track nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Unahin natin yung update kay Bagyong Nika na nasa bahagi na ng West Philippine Sea at patuloy na humihina. Ito ay nasa layong 185 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Sa kasalukuyan, mayroon itong maximum sustained winds na 95 kilometers per hour malapit sa sentro, bugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ayon sa forecast track, patuloy nakikilos ang Bagyong Nika papuntang Kanluran, Hilagang Kanluran sa West Philippine Sea at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 12 hours. Patuloy itong hihina sa mga susunod na araw at maaaring maging isang remnant low malapit sa katubigan ng southern China. Habang si Bagyong Ophel ay nasa layong 1,170 kilometers silangan ng timog silangang Luzon, may dala itong maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at may malalakas na hangin na umaabot hanggang 230 kilometers mula sa sentro. Sa ngayon, wala pang tropical cyclone wind signal ang nakataas dahil kay Bagyong Ophel, subalit inaasahang itataas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley mamayang gabi o bukas ng umaga. Ang pinakamataas na wind signal na maaaring maitaas habang nananatili si Bagyong Ophel sa PAR ay signal number 4. Kaya't mahalagang maghanda ang mga nasa posibleng maapektuhan nito. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang gagalaw si Ophel patungong Kanluran, Hilagang Kanluran hanggang sa Huwebes ng hapon, November 14. Bago ito liliko sa Hilaga, maaaring tumama sa Hilaga o gitnang Luzon ang bagyo sa Thursday ng hapon o gabi, kung saan inaasahan ang pinakamalakas nitong intensity. Sa susunod na 3 araw, ine-expect na magiging typhoon si Ophel. Kaya ngayon pa lang, paghandaan na natin ito. Sa ngayon kasi ang tinutumbok niya ay ang Northern Luzon. Sa Cagayan ulit, Isabela, Babuyan Island. Bagamat may forecast track ang bagyo, posible pa rin ang pagbabago sa landfall point nito. Mahalaga ring tandaan na kahit hindi direktang tatamaan ng bagyo ang isang lugar, maaari pa rin itong makaranas ng mga epekto ng malalakas na hangin at pag-ulan. Yung isa pang bagyo na posibleng sumunod kay Ophel na may international name na Manyi, medyo malayo pa naman ito pero based on current track, pareha sila ng posibleng daanan, pero sabi nga, marami pang pwedeng magbago dyan. Kaya patuloy kayong umantabay. Sa ngayon, kahit papalayo na si Bagyong Nika, meron pa ring tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas. Ang mga apektadong lugar ay ang Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, hilagang bahagi ng Apayao, hilaga at kanlurang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi ng Babuyan Island at hilagang kanluran bahagi ng Cagayan. Makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang mga apektadong lugar kaya't maghanda pa rin sa posibleng pagbaha at landslide. Maaaring magkaroon ng mas malalakas na hangin sa mga baybaying lugar at kabundukan na nakalantad sa hangin dulot ng bagyo. Pinapayuhan ang lahat na maging alerto sa mga epekto ng malalakas na hangin. May posibilidad ng storm surge sa mga baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur sa susunod na 48 hours. Pinapayuhan ng mga residente sa mabababang lugar na mag-ingat at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan. Pinapayuhan po ang lahat na patuloy na subaybayan ng mga susunod na update ukol sa mga bagyo, maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.